Hello Universe, sa makapangyarihang Diyos na si Yahweh El Shaddai, sa pangalan ng ating Panginoong Hesus at sa Diyos Espiritu Santo, binabati ko po ang lahat ng isang masaya, pinagpala at mapayapang buhay para po sa ating lahat. This is Fabian at binabati ko rin po ang bawat isa ng Merry Christmas, ang maligayang Pasko po at manigong bagong taon to each and every one of us po. And andito po ako muli upang magpahayag ng kabutihan ng ating Panginoon sa ating buhay. At bago po ako magsimula, ay nais ko muna pong magbigay ng isang panalangin para po sa katagumpayan ng kapahayagan ng ating Panginoon. Hallelujah. Welcome Holy Spirit, o Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na mabuti, na siyang naghahari noon, ngayon at magpakailanman. Ang Diyos na siyang tumutupad at gumaganap ng lahat ng panukala sa silong ng langit. At ikaw ang Diyos na siyang kumukup at nagmamahal sa bawat isa sa amin. Kami iyong mga anak na sa lupa na patuloy na nagpapasakop sa iyo. Purihin at sambahin ka, Panginoon, sa Espiritu at sa katotohanan. Lumalapit kami sa mga pagkakataon na ito at humihingi kami, Panginoon, ng awa at habag mo na patuloy mo pong ibigay sa amin. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming karumihan at sa lahat ng aming pagkukulang, Panginoon. Mahabag ka, O Diyos, sa bawat isa sa amin. At maraming salamat po, Panginoon, sa dakilang kahabagan sa kapatawaran na patuloy mong ibinibigay, Panginoon, sa amin. At maraming salamat sa pahiram na buhay, sa panibagong araw na ito, Panginoon, na iyong ibinigay po sa bawat isa sa amin, O Diyos. Maraming salamat sa mga pagsubok na patuloy naming nararanasan, na ikaw ang Diyos na mabuti, na siyang gumaganap, na kontrolado ang lahat ng bagay. Salamat, Panginoon, sa katagumpayan, O Diyos, ng gagawin mong kapahayagan na ito na inaangking ko po sa mga pagkakataon na ito. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong mga buhay na salita na siyang ibibigay sa amin, Panginoon, na magrema po sa aming puso't isip at kaluluwa at amin po itong maisabuhay at maging ganap, Panginoon, sa aming buhay. Patuloy mo kami, Panginoon, pagpalain ng bawat isang nanunood at makikinig sa aking tinig na ito. Ikaw po ang Diyos na magpahid sa aking labi na iyong banal na langis, at ikaw po, O Diyos, ang makita. Itago mo po ako sa iyong likuran, at ikaw po ang Diyos na magpahayag at mangusap sa puso at kaluluwa ng bawat isa, O Diyos. Hallelujah. Inaangkin ko po, Panginoon, ang 100% katagumpay ng kapahayagan mong ito ngayon at sa mga susunod pong sandali. At pagpalain mo po, Panginoon, ang lahat na makikinig at manunood ay hipuin mo po ang buhay ng bawat isa. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At ang ating pong gospel, sa ating pong pag-aaralan ngayon, ang topic po ng ating pag-aaralan ay tungkol sa takot na kaisipan, Diyos ang sandigan. Ang gospel po ay hahanguin natin sa Mateo 8:23-27. Ang sabi po sa kasulatan dito sa Mateo 8:23-27, at paggalulan niya sa isang daong, hisinundan siya ng kaniyang mga alagad, at narito bumangon ng isang malakas na bagyo sa dagat, na anupat inaapawan ang daong ng mga alon, datapwat siya'y natutulog, at nagsilapit sila sa kaniya, at siya'y ginising na sinasabi, Panginoon, iligtas mo kami mga mamamatay. At sinabi niya sa kanila, bakit kayo'y nangatatakot? O kayong kakaunti ang pananampalataya? Na magkagayoy nagbangon siya at sinaway ang mga hangin at ang dagat, at humusay na totoo ang panahon. At ang mga tao ay nangagtaka na sinasabi, anong tao ito na maging ang mga hangin at ang mga dagat ay nagsisitalima sa kanya. Amen. Yan po ang ating pag-aaralan na ebanghelyo sa ngayon, na ang topic po natin ay ang takot na kaisipan, ang Diyos ang sandigan. At ang buhay po na hinubog ng Diyos sa pananampalataya ay ang buhay na matatag at hindi agad-agad nagigiba. Subalit tayo pong mga tao ay hindi maiiwasan na makaramdam po tayo ng takot o kabalisahan, at hindi po lingid sa ating kaalaman upang unawa na ang lahat po ng takot natin ay katha lamang ng ating kaisipan. At ito po yung mga takot na kayang durugin ng ating pananampalataya, ng ating pananalangin. At kaya po tayong tulungan ng ating Panginoong Diyos, dahil naniniwala ka ba, kapatid, ng ating Panginoon ay powerful at makapangyarihan sa lahat, na kaya niya tayong dipahan sa lahat ng ating pinagdadaanan.
At ang liwanag po ay hindi nakikita sa liwanag, kundi ang liwanag ay nakikita sa kadiliman. Kapag po madilim ang ating buhay, dun po tayo nagkakaroon ng liwanag. Kasi nakikita po natin, nagkakaroon po tayo ng realization na hindi tayo pwedeng palaging nasa kadiliman. So naghahanap po tayo ng liwanag. At tingnan po natin sa kasulatan sa Isaiah 9:2 na doon po ipinapahayag na ang liwanag ay sa kadiliman po nakikita, nasusumpungan. Sabi sa mensahe dito sa Isaiah 9:2, ang bayan na lumalakad sa kadiliman ay nakakita ng dakilang liwanag. Silang nagsisitahan sa lupain ng lilim ng kamatayan. Sa kanila sumilang ang liwanag. Amen. Yan po ang mensahe ng Diyos sa atin dito sa Isaiah 9:2. Samahan po ako ng Panginoon sa kapahayagan na gusto niyang mangyari sa mga panahon na ito, sa mga pagkakataon na ito, na maipahayag para sa atin ang nais niyang ibigay na mensahe, ang kanyang mga buhay na salita na magrema po sa ating buhay. At huwag po nating iasa sa tao yung mga bagay na nais po natin, kundi ang lahat po ng bagay na ating mga inaalala ay ipanalangin po natin. At ang Diyos po ang gagawa sa ating buhay at magbibigay ng mga tamang tao, mga tamang pangyayari, tamang bagay sa ating buhay upang ipanalo po niya tayo at ipagtagumpay. Na wag po tayong manangan sa ating karunungan dahil ang Diyos na makapangyarihan po ang siyang nagpapatupad sa lahat ng mga bagay na nais natin sa ating buhay. So yun nga po, tao ang nagpapasya, subalit Diyos ang nagpapatupad at nagbibigay ng katugunan sa buhay ng bawat isa sa atin. So tayo po na mga tao, kapag po tayo natatakot, meron pong tinatawag na tahimik na laban na ang Diyos po ang nagpapanalo sa atin. Ito po yung pananalangin. At kapag natatakot po tayo, meron po sa ating puso na parang ayaw na po nating lumaban at gusto na lang natin na magmukmuk na lang at matakot na lang tayo sa ganun. Manghina na lang tayo hanggang sa mawalan na po tayo ng pag-asa at mawalan na tayo ng tiwala sa ating sarili. Subalit meron po tayong Diyos na masasandigan at meron po tayong Diyos na makakapitan at siya ang Diyos na magpapadala ng mga tamang tao na ibibigay niya para sa atin para muli po tayo makabangon at magkaroon muli tayo ng panibagong buhay sa panibagong journey na gusto natin, na gusto ng Panginoon para sa ating buhay. Normal po sa tao ang matakot. At nature po ng tao yan kasi tayo po ay buhay pa. At kung wala na po tayong takot na nararamdaman sa ating puso, hindi na po natin kailangan ng Diyos. Mapalad pa rin po tayo na dumadaan tayo sa mga pagsubok dahil meron po tayong Diyos na malalapitan. At ibig sabihin, buhay ka pa kapatid, kaya ka nakakaramdam ng takot. So ito po yung mga pag-aaralan natin ngayon. Meron po tayong apat dito na pag-aaralan kung bakit po ba natatakot ang mga tao at ipapahayag dito sa kapahayagan ng Panginoon na ang takot na kaisipan natin ay ang Diyos ang ating masasabihan. So bakit po ba natatakot ang mga tao? Ito po yung mga mahina ang pananampalataya. Sabi po sa James 2:26, sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Pag mahina po yung pananampalataya natin, wala po mangyari sa atin. Manghihina lang po talaga tayo. Lalo na kung halimbawa, solo ka lang na lumalaban sa buhay mo at wala kang ibang maaasahan. Kundi, mahina pa yung pananampalataya mo, lalo kang manghihina at lalo kang mawawala sa sarili mo. Subalit dito sa pangako ng Panginoon, sa kanyang mga buhay na salita, na kung tayo lalapit sa Kanya at magtitiwala, bibigyan niya tayo ng kalakasan at bibigyan niya ng liwanag ang ating buhay. Ito po yung sinasabi na walang pananampalataya. Kaya natatakot po ang tao. Mahina po ang pananampalataya. Merong pananampalataya pero mahina at hindi pa nagtitiwala sa Panginoon. At ito rin po yung mga walang kinikilalang Diyos. Kaya natatakot po ang tao. Bakit nga po ba natatakot ang tao? Wala po tayong kinikilalang Diyos pag ganun. Kasi nananangan po tayo sa ating karunungan, sa ating sariling lakas, sa ating sariling kakayahan. Kasi akala po natin ay kaya natin ang lahat ng bagay. Lalo na kung minsan po ay parang
nararanasan natin na okay na tayo sa ganito. Tapos biglang hindi natin inaasahan na may pagsubok na dadating. Nayanig po tayo ng ganun na. Kaya po tayo natatakot. Kasi mahina po yung pananampalataya natin. Sinusubok po ng Panginoon yung ating buhay kung hanggang saan tayo kakapit o lalapit sa Kanya. Tingnan po natin sa Isaiah 41:10 kung ano ang mensahe ng Panginoon. Sa mensahe po sa Isaiah 41:10, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos, aking palalakasin ka o aking tutulungan ka o aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Ang sabi po ng Panginoon dito na hindi po natin kailangan matakot. Pero nature po ng tao ang natatakot. Lalo kapag nawawalan po tayo ng mga bagay-bagay sa buhay, nagkakaroon po tayo ng mga kabiguan, nature po ng tao ang matakot. Normal yan sa tao. Kasi ibig sabihin, buhay ka pa. Kaya nakakaramdam ka ng ganyan. Pero yun nga po, kapag po tayo natatakot, hindi po ibig sabihin na manghihina na tayo. Pero madalas po yung mga taong natatakot, yan po yung mga mahihina ang faith. Na hinahayaan yung sarili na bumigay na lang ng ganun at hindi na lumaban pang muli. Kaya po, minsan kapag na dumadating po yung mga pagsubok sa ating buhay, nagkakaroon po ng panghihina. Kaya inaakala po natin na parang yung tao lang din ang magbibigay sa atin ng kalakasan at doon po tayo kumukuha ng lakas. Subalit, unahin muna po natin ang paglapit sa ating Panginoon dahil siya po ang magbibigay ng mga tamang taong tutulong para sa atin, para magtagumpay po tayo sa ating buhay. So sabi rin po dito sa 1 John 4:18. Ang sabi po dito sa 1 John 4:18, walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot sapagkat ang takot ay may kaparusahan at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pag-ibig. Totoo po itong mensahe ng Panginoon na pag wala ka pong kinikilalang Diyos, hindi ka pa pinapasakdal ng Diyos sa pag-ibig. Hindi naman sinasabing hindi po marunong magmahal ang tao, pero iba po kasi ang taong nakakakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi sinasabi nga po na sapagkat ang Diyos ay pag-ibig at ang ating pong Panginoong Hesus, ang ating Panginoong Hesukristo ay ang pag-ibig. So, bakit po natatakot ang mga tao? Kasi hindi po kilala ang Panginoon. Walang pananampalataya. Walang kinikilalang Diyos. Hindi mo sinasabing palang walang mahina ang pananampalataya at wala kang kinikilalang Diyos kasi hindi ka pa pala pinasasakdal sa pag-ibig ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi mo pa kilala ang Panginoong Hesukristo. Wala kang pag-ibig sa puso. Kasi bakit? Hindi mo kilala ang Diyos. Kaya ka natatakot. Kaya nagkakaroon ng takot ang tao kasi hindi mo kilala ang Panginoong Hesus. Pag kilala natin ang ating Panginoong Hesus, hindi tayo makakaramdam ng takot dahil alam natin sa ating sarili na meron tayong kakampi, merong amang nasa langit na siyang magbibigay ng tulong sa pagtawag natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So dito rin po, sa mensahe sa 1 John 4:8-9. 1 John 4:8-9. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo mabuhay sa pamamagitan niya. Nawawala po ang takot ng tao kapag kilala po natin ang ating Panginoong Hesus. Manginginig po tayo sa takot kapag may mga pagsubok po tayo mararamdaman. Mawawalan po tayo ng tiwala sa ating sarili. Minsan questioning po natin ang ating Panginoon. Subalit kung tunay na nakikilala natin ang ating Panginoong Hesus, handa po tayong tulungan. Hindi po tayo iniwan ng ating Diyos. Minsan pinaparanas lang po tayo ng mga pagsubok sa ating buhay upang mas tingnan ng Panginoon kung gaano katatag ang ating pananampalataya at upang ilagay tayo sa tamang sitwasyon ng ating Diyos at ibigay niya sa atin ang mga tamang tao na para sa atin, na tutulong sa atin. Na hindi natin kailangan magtiwala lang sa ating sarili, kundi hinihikayat tayo ng ating Panginoon na lumapit tayo sa Kanya at ipagkatiwala natin ang ating buhay dahil ang ating Diyos ay may gagawin sa ating buhay. Hindi naman po sinasabi na tinatakot tayo ng Panginoon sa mga pagsubok
or ipaparana sa atin ng ating Diyos yan upang tayo biguin niya, upang tayo panghinain niya, kundi upang kilalanin natin ang ating Panginoong Hesukristo na siyang ating hari at tagapagligtas, personal at tagapagligtas sa ating buhay. Kaya ang ating pong Panginoong Hesus ang pag-ibig, at kung meron po tayong sakdal na pag-ibig sa ating puso, ay mawawala po ang takot sa ating buhay. At kung meron po tayong maliit na pananampalataya na kahit gabutil ng mustasa, ang Diyos po ang magpapalago. So mawawala po yung mga takot natin sa ating puso. Mawawala po tayo ng takot sa ating mga kaisipan na nasa kaisipan lamang natin kung tayo po'y mananampalataya sa ating Diyos na buhay, na siyang naghihintay lamang na lapitan natin siya. At ang mensahe rin po sa awit 27:1. Sa mensahe ng Panginoon sa awit 27:1, ang Panginoon ay aking liwanag at aking kaligtasan. Kanino ako matatakot? Ang Panginoon ay katibayan ng aking buhay. Kanino ako masisindak? Dito po nakasaad sa awit 27:1 na kanino tayo masisindak kung ang Diyos ay kilala natin. So meron pong panghabla ang Panginoon sa mga nararanasan natin. So yung mga failure, yung mga kabiguan, yung mga takot natin sa ating buhay, hindi po dapat natin siya parang yakapin, kundi ipinaparanas ng Panginoon sa atin na magkaroon tayo ng mga pagsubok at maramdaman natin yung energy ng takot na yan ay nasa kaisipan lamang po natin. Kung ipapanalo po natin sa panalangin, ang tahimik na laban ay ipapanalo rin po tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating pananampalataya. Sa tinatawag na faith over fear. Na mas mangingibabaw po ang pananampalataya natin kesa sa ating mga takot. So yun lang po yung bakit natatakot ang mga tao. Yun nga po na mahina ang pananampalataya at walang kinikilalang Diyos. Pero may mga panghabla na buhay na salita ang ating Panginoon upang mas lalo pong lumalim ang ating pananampalataya at mas kilalanin natin ang ating Panginoong Diyos na si Hesukristo, na meron po Diyos na tutulong at magbibigay ng sakdal na pag-ibig sa ating puso kung hahayaan natin na ang ating Panginoong Hesus ay pumasok sa ating buhay. Amen po ba? At ano-ano po ba ang mga kinakatakutan ng tao? Ano po ba yung mga nakakatakot sa buhay? Ano po ba yung mga kinakatakutan natin sa ating sarili na parang ayaw nating maranasan? Ito po yung mga kabiguan sa buhay. Ito yung mga kahihiyan. Ayaw po natin ng mga ganyan. Ayaw po natin ng mga kabiguan. Ayaw po natin ng mga kahihiyan. Ayaw po natin na mawalan. Takot tayo na mawalan ng yaman o mga material na bagay. Kasi nakakatakot po yun. Parang nakakahiya sa tao na mawawala sa'yo yung mga bagay na meron ka sa isang iglap lang. Yan po yung mga kinakatakutan ng tao. Yung mga kahiyan, ano yung mga kahiyan? Nakakagawa ka na ng mga nakakahiyang bagay. Takot kang pag-usapan ka ng tao. Takot ka na ayaw mo na mag-expose kasi parang nahihiya ka na, natatakot ka na masisira yung image mo, yung dati mong itinata yung image na inaakala mo na parang yun ka na. Takot ka na mapahiya ka sa kapwa mo kasi pag-uusapan ka. Takot ka sa mga failure. Ayaw mo kasi masakit. Masakit yung mga failure sa buhay. Takot ka din na mawalan ka ng asawa or jowa. Takot ang tao sa ganyan. Takot ka sa masira ang pamilya mo or ang relationship sa kaibigan or sa family, sa kapatid. Kasi masakit. Puro painful ang mga nagaganap. Kaya yan po yung mga kinakatakutan ng tao. Kasi hindi po natin kakayanin pag puro mga masasakit yung nangyayari sa atin. Pero minsan, blessing in disguise po, na kaya pinapangyari ng Panginoon niya sa ating buhay para mas mag-evolve po tayo, mas mag-grow tayo bilang tao, para makilala natin ang ating Panginoon. Na hindi naman sinasabi ng Diyos na tinatakot niya tayo or mararanasan natin niya sa ating buhay para pabagsakin niya po tayo, kundi para mas lalo pong lumago ang ating pananampalataya, dahil ang pinaka-mission ng tao dito sa ibabaw ng lupa ay ang kilalanin ng ating Panginoon at magpuri tayo sa Kanya. Yan po yung pinaka-mission ng tao sa ating buhay, na kilalanin natin ang ating Diyos na buhay, na tayo po ay manalangin at magpasalamat at magpuri sa Kanya. So yung mga nararanasan po natin, mga kabiguan sa buhay, yung mga kahihiyan, ay part po ng journey natin bilang tao. So kaya po natin nararanasan yan, hindi para takutin tayo ng Diyos o pahirapan tayo ng Diyos, kundi para mag-grow po tayo,
mag-evolve tayo at mas makilala natin ang ating Panginoon na lagi siyang nandyan, na masasandalan natin, masasandigan natin sa kabila ng ating mga pinagdadaanan. Pero ito po, yung mga kinatatakutan ng tao, ang mga kabiguan, ang mga kahihiyan, mawalan tayo ng material na bagay, kasi masakit po yan. Pero sa masakit na pangyayari sa ating buhay, mas dyan po tayo nagkakaroon ng malalim na ugnayan sa ating Panginoon. Nagkakaroon ng mas malalim na relasyon at mas nakikilala natin ang ating Diyos na minsan iiwanan po tayo ng tao. Kapag halimbawa, nandun na po tayo sa kabiguan natin sa ating buhay, wala na po tayong malapitan kasi minsan parang nagaganap po yung mga ganong bagay. Pinapahintulot ng Panginoon para tingnan niya sa atin kung magtitiwala ka lang ba sa tao o magtitiwala ka sa proseso ng buhay mo na gusto kanyang tulungan at mas iangat o i-flip ka or mas mag-evolve ka, mag-grow ang iyong faith para makita ng Diyos kung gaano natin siya pagtitiwalaan sa kabila ng ating mga pinagdadaanan. So yun po mga kabiguan natin sa buhay at yung mga kahihiyan na natakot po tayo na mawala ng material na bagay, natakot tayo mawala ng asawa or jowa at masira po ang pamilya natin. Yan po yung mga masasakit na pangyayari sa ating buhay. So nakakatakot naman po talaga. Pero blessing in this case po na kapag napagtagumpayan natin ang lahat ng bagay na yan, na may pagtitiwala at pananampalataya sa ating Panginoon, hindi naman po talaga niya inaalis sa ating kundi mas pinalalalim at pinalalago tayo ng ating Panginoon sa ating pananampalataya na isasama ba natin siya sa ating buhay sa kabila ng masaganang pinagdadaanan natin or iiwanan natin siya sa ere sa kabila ng kahirapan o mga takot o mga failure na pinagdadaanan natin. So dito nasusubok kung gaano katatag ang pananampalataya natin sa ating Panginoon. Ang sabi po sa Peter 4, sa 1 Peter 4, 12 to 13, sabi ng Panginoon sa 1 Peter 4, 12 to 13, mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin na waring ang nangyayari sa inyo di karaniwang bagay, kundi kayo'y mga galak sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo upang sa pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian naman ay mga galak kayo ng malabis na galak. Ang sabi ng Panginoon dito sa kanyang mga salita, huwag tayong matakot sa mga dumarating na pagsubok sa ating buhay. Ito pong mga inaano natin, pinag-aaralan natin. Ito po yung mga kinakatakutan ng tao, yung mga failure, yung mga yung mga kahihiyan, yung mawalan tayo ng mga material na bagay, at yung mga relationship na masisira sa ating buhay. So nakakatakot naman talaga kasi bakit? Masakit. Masakit na masasaktan tayo na mawawalan ka, sanay ka sa meron, tapos bigla ka mawawalan. So nakakatakot po talaga kasi bakit? Masisira yung mga binild up mo sa buhay mo at mawawala sa iyo yung mga bagay na meron ka. So panibagong umpisa ka na naman. Hindi mo na naman alam kung paano ka mag-uumpisa. Diyan po nagkakaroon ng paranoia ang tao sa mga failure sa buhay. Kasi bakit? Sobrang sakit, di mo makayanan. Totoo po talaga yan na nakakatakot naman talaga na mawalan tayo ng mga bagay-bagay, masira, magkaroon ng broken relationship, mawalan tayo ng mga material things, yung mga failure, yan po yung mga sobrang sakit. Pero yan nga po, na sabi dito sa buhay na salita ng Panginoon, na huwag po tayong matakot sa mga kabiguan na nararanasan natin sa ating buhay dahil sinusubok po ang ating pananampalataya ng ating Panginoon at ang mga nangyayari po sa atin ay tayo po'y magalak. Dahil ibig sabihin, mahal ka ng Diyos, pinapagranas ka niya ng mga ganyang bagay. Kasi gusto ng Panginoon na lumapit tayo sa Kanya. Lumapit ka sa Kanya. Mas magkaroon ka ng mas malalim na ugnayan at relationship sa ating Diyos na buhay. So, hindi po tayo tinatakot ng Panginoon sa mga nararanasan nating kabiguan, kundi binibigyan po tayo ng karapatan ng Panginoon na makalapit sa Kanya at kilalanin natin siya at magkaroon tayo ng mas malalim na ugnayan sa ating Diyos na buhay, kundi ang ating Panginoong Diyos na si Jesucristo. At tingnan din po natin sa mensahe ng Panginoon sa 1 Peter 1:6-8. Sa 1 Peter 1:6-8, na ito'y inyong totoong ikinagagalak bagamat ngayon sa sandaling panahon kung kailangan ay pinulumbay kayo sa mulit-muling pagsubok upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy ay masumpungan sa ikapupuri at kaluluwalhati sa ikararangal sa pagpapakapahayag ni Jesucristo na hindi ninyo nakita ay inyong iniibig na bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita
gayon may inyong sinasampalatayanan na kayo'y nangagagalak na totoo na may galak na di masayod at puspos ng kaluwalhatian. Malinaw po ang pagkakasabi ng Panginoon sa kanyang mga buhay na salita, na sa pamamagitan po ng ating pinagdadaan ay sinusubok po ang ating pananampalataya na mas mahalaga kaysa daw po sa material na bagay. Binibigyan tayo ng karapatan ng Diyos sa kanyang kaluwalhatian na makalapit tayo sa ating Panginoong Hesukristo na pinakamahalaga sa mga bagay na nasisira dito sa ibabaw ng lupa. At tayo nga daw po ay magalak sa ating mga pinagdadaanan dahil magkakaroon po tayo ng kagalakan na hindi masayod at puspos po ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo ay makatagpo natin at makaniig po natin sa pamamagitan ng ating pananalangin. Yung takot po na nararamdaman natin sa mga bagay-bagay na magaganap sa ating buhay, tapatan po natin ng isang malalim at matatag at matibay na pananampalataya na hindi po nagigiba. Amen. Hindi po tayo para sirain ng Diyos, kundi mas mapalapit tayo sa ating Panginoon sa kabila po ng mga takot na ating nararanasan. Na meron po tayong kakampi, na ang Diyos ay nagpapakilala at nagpapatunay na sa kabila po ng ating pinagdadaanan ay hindi para sirain niya tayo o para takutin, kundi mas mapalalim ang ugnayan natin sa ating Panginoon. Amen po ba? At number 3 po, hanggang saan tayo kayang pahirapan ng takot natin? Bakit po ba ganito yung mga pinag-aaralan natin? Bakit po ba ganito yung topic? Ito po yung gusto kong i-share. Ito po yung share ko ngayong Christmas na gusto kong ipahayag para maging kabahagi ako ng Christmas para sa ating mga tao. Kundi ma-share ko din po yung nais na ibigay ng Panginoon sa mga pinagdaanan ko sa aking buhay na kagalakan para sa akin at na maparangalan ang Panginoon at maluwalhati palagi ang ating Panginoon. Ang ating Panginoong Hesukristo na mabigay sa Kanya ang pinaka mabuting pagpupuri at ang mapapurihan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagpapakilala at pagpapahayag ng mga buhay niyang salita na siya rin po ang nangungusap sa bawat isa sa atin. At nagpapasalamat ako sa Panginoon na ginagamit niya ako para maging tagapagpahayag ng kanyang mga buhay na salita. At mahipo ang bawat isa na manunood at makikinig na sa mabuting intensyon na ang Diyos po ang nangungusap sa bawat isa sa atin sa pamamagitan po ng kanyang kapahayagan na ito. Sa number 3 po, hanggang saan tayo kayang pahirapan po ng takot natin? Ano po bang epekto nito sa ating buhay? Bawa natatakot po tayo. Hanggang sa magkasakit na lang po tayo. Kasi natatakot na po tayo. Bakit ka magkakasakit? Pag takot ka po, gusto mo na lang magmukmuk. Ayaw mo na lang lumabas. Gusto mo na lang matulala, gusto mo nilang magkaroon ka ng anxiety, gusto mo nilang mag-isip kasi natatakot po tayo sa mga pwedeng mangyari sa ating buhay. Kaya po, magkakaroon po tayo ng sakit. Yan po yung mga epekto na mararanasan natin kapag natatakot po tayo. At hanggang sa mawala na po tayo ng pag-asa, nawawala na po ng liwanag yung ating buhay, nawawala na po tayo ng gana na tumayo kasi puro takot na lang po inilalagay natin sa ating isip, sa ating puso. Kaya nawawala na po tayo ng pag-asa, nawawala na po tayo ng tiwala sa ating sarili hanggang sa nawawala na rin po tayo sa ating sarili. Kasi bakit po? Wala na, nagmumukmuk na po tayo, nagkakaroon na po tayo ng anxiety, nagkakaroon na po tayo ng depression sa ating buhay. Kasi yun na lang po yung mga sinasaksak natin, yung mga negative thoughts sa ating sarili. Na kung ano, ang sabi nga po, kung ano yung binibigay mo sa sarili mo, yun din ang mangyayari sa'yo. Pero kung nag-iisip po tayo ng mga positibong bagay at binibigyan natin ng kalakasan ng ating buhay, so yun din po ang ibibigay na energy sa atin ng ating universe. So sa mga pinagdadaanan po natin na mga takot na inilalagay po natin sa ating kaisipan, yung mga negatibong bagay at negatibong enerhiya, yan lang din po yung mga mararanasan natin na balik sa ating buhay. So yun nga po, magkakasakit tayo kasi nagkakaroon po tayo ng anxiety, nagkakaroon na po tayo ng kawalan ng tiwala sa ating sarili at wala ng pag-asa. Kaya mas gusto na lang natin magmukmuk, gusto na lang natin umiyak, gusto na lang natin malungkot. Pero ang sabi ng Panginoon, sa 2 Timoteo 1:7, sabi sa 2 Timoteo 1:7, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan.
Amen. Hindi po tayo binigyan ng Panginoon ng espiritu ng mga katakutan, kundi ng pag-ibig at hindi naman po natin maiiwasan talaga ang malumbay o malungkot sa ating buhay. At hindi po natin maiiwasan na magsaksak tayo ng mga negative thoughts sa ating sarili, lalo na pag halimbawa po parang wala na tayong mga mapupuntahan, wala na po tayo parang nandun ka na, nasa corner ka na ng buhay mo na hindi mo na po alam kung anong gagawin mo. Pero yun nga po, binigyan tayo ng lakas ng Panginoon. Binigyan tayo ng Panginoon ng ating Diyos na buhay na tagapagligtas, na kung lalapit tayo sa ating Panginoong Hesukristo, agad tayong diringgin ng ating Panginoon, ng Amang nasa langit. Kung kilala natin ang ating Panginoong Hesus, tinutugon niya, tinutupad niya, hindi po instant ang katugunan ng ating Diyos. Hindi ka agad binibigay ng Panginoon na parang tuparin kung ano ang mga wishes natin, kundi binibigyan tayo ng ng lakas sa ating pagkataong loob na tinatawag natin na inner strength sa ating buhay para mas tumatag po ang ating faith. Mas magkaroon po ng lakas tayo na kinukuha sa ating inner strength, sa ating pagkataong loob na siyang nakikita rin po sa panlabas nating buhay. So, pagka malakas po ang puso mo, malakas ang pananampalataya mo sa Panginoon, makikita mo sa buhay mo na makakagalaw ka, makakapag-move ka kasi alam mong may kakampi ka, tinutulungan ka ng Panginoon. So yun po, yung mga kayang gawin sa atin ng ating takot na pahirapan tayo, hanggang sa magkasakit na lang po tayo, mawalan tayo ng pag-asa, maging stagnant na po tayo dyan. Lalo na kapag ang mga tao po ay manipulative, halimbawa, natapat ka sa manipulative or narcissist, yung parang na-attract mo yung mga taong ganun, tapos ikaw na mahina na nga yung faith mo, mahina ka pa, parang hindi mo na alam kung anong gagawin, mas lalo mong parang kinukonsinti yung mga negatibong enerhiya sa sarili mo para manghina ka. Subalit pag kilala mo ang Diyos at kilala mo ang Panginoong Hesus sa buhay mo, at hindi naman tayo binigyan ng Panginoon ng katakutan sa ating puso, kundi ibinigay niya sa atin na tulungan tayo ng ating Panginoong Hesukristo at ang banal na Espiritu na siyang aagapay sa ating buhay, ay magkakaroon tayo ng iba yung kalakasan sa ating pagkataong loob. Kaya makakagalaw po tayong muli. So yun pong mga nawawalan po tayo ng pag-asa, nawawalan tayo ng tiwala sa ating sarili, makakatayo po muli tayo. Makakatayo tayong muli sa mga takot natin dahil merong Diyos na kakampi natin. May mga ginagawa po ang Panginoon na mga posibleng bagay. Doon sa mga imposibleng bagay, kaya niya pong gawin posible. Ako po, makakatayo ako sa harapan ninyo at buhay na patotoo na sa lahat ng mga takot na pinagdadaanan sa buhay ay nandyan po ang Diyos na handa tayong tulungan. Hindi po naman instant na sasabihin parang ay umayos na kaagad ang lahat na nagaganap sa buhay, kundi naka-organize, naka-align po tayo sa ating purpose, sa ating mission sa buhay kapag ang Diyos ang pinagkatiwalaan po natin ng lahat ng bagay, kasi siya po yung magbibigay ng mga tamang tao na tutulong at gaganap sa atin. Kasi minsan ipinagsisiksikan po natin ang ating sarili doon sa mga bagay na hindi naman talaga nararapat para sa atin. Kundi inilagay din tayo ng Panginoon sa sitwasyon na yan upang makita natin yung ating sarili para mag-grow po tayo at mag-evolve tayo bilang tao at mas tumatag po yung pananampalataya natin sa ating Panginoon, kasi sinusubukan tayo ng ating Diyos. Sinusubukan niya kung hanggang saan ang kakayahan natin na magtitiwala tayo sa Kanya. At papabayaan mo ba ang sarili mo na manghina ka, na pahinain mo ang iyong pananampalataya sa pamamagitan lang ng takot ng kaisipan? Natatakot ka sa isip mo lang. Nasaan ang pananampalataya mo, kapatid? Nasaan ang pagluhod mo? Nasaan ang mga pananalangin mo? Na sino ang laban sa iyo kung ang Diyos ang kakampi mo? Ang sabi po sa Jeremiah 33:3. Sa Jeremiah 33:3, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mahihirap na hindi mo nangalaman. Ito po, malinaw sinasabi ng Panginoon, lumapit tayo sa Kanya, tumawag ka, humingi ka ng tulong sa Kanya, at ang lahat ng bagay na nais mo ay idalangin mo sa Kanya sa pamamagitan ng paglapit na may kapakumbabaang puso sa ating Diyos na buhay, at magbibigay siya ng mga dakilang bagay at mga mahihirap na pangyayari sa ating buhay na hindi natin maunawaan kung saan nanggagaling. At agad tayong tutugunin ng ating Panginoon dito sa Kanyang mga buhay na salita. At hinihiling ng ating Panginoon na mas palalimin natin ang ating pananampalataya sa Kanya
sa kabila ng takot na mga nararamdaman natin. Kapag kilala mo ang Diyos, hahayaan mo ba yung sarili mo na malubog ka sa takot? Siguro matakot ka lang ng mga ilang araw lang, or magnilay ka. Magkaroon tayo ng pagninilay at paglapit sa ating Panginoon. Minsan sasabi, hindi mo na kailangan manalangin. Huwag po tayong manangan sa ating karunungan. Kasi minsan, pinapalalim tayo ng Panginoon sa ating espiritual na buhay para magkaroon po tayo ng matatag na ugnayan at relasyon sa Kanya. Kasi yan po nga, yung pinaka-purpose natin bilang tao, ang magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa ating Panginoong Hesus. Hindi mo naman kailangan pumunta pa kung saan-saan ka pa para masabing hinahanap mo yung kapayapaan. Kasi ang totoong kapayapaan ay nasa puso mo at ang ating Panginoon ay narito lang sa ating buhay. Subalit, merong itinalaga ang Diyos na mga manggagawa na naglilingkod sa Kanya upang magpuri, umawit, sumayaw at magpahayag ng Kanyang mga buhay na salita. At ipinahintulot ng Panginoon yan para maging instrumento din sa atin bilang tao na mas mapalapit din ang ugnayan natin sa ating Panginoon. So, hindi po natin dapat silipin din yun. Pero, ang totoong kapayapaan at totoong liwanag po ay naandito lang sa ating puso. Mananalangin lang po tayo. Magtitiwala tayo sa Panginoon. Magkakaroon tayo ng malalim na ugnayan sa pamamagitan po ng ating malalim na pananampalataya at pananalangin na may kapakumbaba ang puso sa ating Diyos na buhay. So, sa lahat po ng mga nararanasan natin, ang ating pong Diyos ang siyang magtatanggol, ang magiging sandigan natin sa lahat ng takot na nasa ating pong mga kaisipan lamang. Sa Deuteronomy 31:6, sabi sa Deuteronomy 31:6, kayo'y magpakalakas at magpakatapang, huwag kayong matakot ni mangilabot sa kanila, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay siyang yumayaang kasama mo. Hindi kanya iiwan ni pababayaan kanya. Hindi niya po tayo iiwan ni pababayaan nun, kundi hinihiling ng ating Diyos na buhay na magpakalakas po tayo at magpakatapang at huwag po tayong matakot ni mangilabot sa kalaban o sa kung ano pa man ang ating pinagdadaanan. Dahil ang ating Panginoon ay kasama natin at hindi niya po tayo pababayaan. Amen po. Kaya sa mga pinagdaraanan po nating mga takot sa ating buhay o mga pagsubok sa ating buhay, idalangin po natin ito sa ating Diyos na buhay dahil meron po tayong kakampi at masasandigan sa lahat po ng ating mga pinagdaraanan. Meron po tayong Diyos na mahihingian ng tulong. May tutulong po sa atin. May magbibigay po ng kaliwanagan sa ating kaisipan kung ano po yung mga gagawin natin. Kasi ang tao po pag natatakot, nalilito po ang kaisipan. Nawawala po sa sarili. Nawawala na rin po ng tiwala sa sarili. Nawawala na ng gana kasi mga bagong pangyayari ang nagaganap. Pero hindi po ba natin alam na doon sa mga pangyayaring bago, ginaguide po tayo ng Holy Spirit. At doon po nagkakaroon ng liwanag sa ating buhay, sa mga madilim na mga nangyayari sa ating buhay. Kasi hindi naman po sumisilay ang liwanag sa liwanag din. Saan po ba tayo nakakita ng kwarto na maliwanag? Nakita na lang po natin ng liwanag nandun din. Kundi pag madilim ang room at magsindi ka po ng konting liwanag, doon po nakikita na nagliliwanag po ang buong paligid. So nakikita mo yung paligid. So yun nga po na ang liwanag sa ating buhay, hindi po nakikita lang sa liwanag din. Hindi, yung mga karanasan natin, yung mga kabiguan natin, yung mga failure natin, nandyan po ang Panginoon na magpapaliwanag sa lahat ng ating mga karanasan. At sa Awit 23:4, sabi po sa Awit 23:4, oo, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan sapagkat ikaw ay sumasa akin. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Sa mga pinagdadaanan po natin, aaliwin po tayo ng ating Panginoon. Tunay po yan na mangyayari sa ating buhay. Hindi po tayo papabayaan ng Panginoon, nakalubog ka lang dyan. Hahayaan lang ng Diyos na ganyan ka lang. Hindi niya hahayaan sa iyo na manghina ka lang dyan. Kasi ang Diyos pa rin ang gumagawa sa araw-araw sa ating buhay. Kaya wag tayo masyadong magtiwala sa mga kakayahan lang ng tao na parang doon na tayo nagtitiwala sa lakas ng ibang tao. Kundi unahin po natin ang ating Panginoon at ang Diyos ang magbibigay ng mga tamang taong tutulong at gaganap sa ating buhay. Amen po. Isama po natin ang ating Panginoon sa ating journey. Isama po natin siyang palagi kasi ipagtatagumpay po tayo ng ating Panginoon. Amen po ba? At sa number 4 na sa kapahayagan po sa ating pong pinag-aaralan,
Sa number 4 po, habang pong natatakot tayo, tayong tao, natatakot po tayo, hanggang saan naman po tayo kayang dipahan ng Diyos sa pamamagitan po ng ating pananampalataya. Ano po ang kayang gawin ng ating faith sa ating buhay? Ano ang kayang gawin, kapatid, ng pananampalataya mo sa iyo? Tingnan po natin dito sa Ephesos 6:11-18. Sabi po dito sa Ephesos 6:11-18, "Magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng Diablo, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan, sa mga dakong kaitaasan. Dahil dito magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo mga katagal sa araw na masama. At kung magawa ang lahat ay magsitibay. Magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis na katotohanan na may sakbat na baluti ng katuwiran. At ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat na nangagniningas na suligi ng masama. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos, na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at magpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal." Amen po. Ito po yung salita ng Diyos na magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng Diablo. Ito po yung pananampalatayang hinihingi ng Panginoon ng ating Diyos sa ating buhay, na palalimin natin ang ating pakikipagrelasyon at pakikipag-ugnayan sa ating Diyos na buhay, na magkaroon po tayo ng matibay, matatag at malalim na pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At yun po yung kayang gawin sa atin ng ating faith, na kung tayo po'y maniniwala at magtitiwala at mananampalataya sa ating Diyos na buhay, andyan po ang ating Panginoon na kaya tayong dipahan sa lahat ng oras. Naririnig niya po tayo. Isang buntong hininga mo lang, naririnig ka ng Panginoon sa lahat ng pinagdadaanan mo. Alam niya kung ano ang gagawin sa iyo. Kung tunay na naniniwala at nagtitiwala ka na kaya kanyang tulungan. Ano po ang hinihingi sa atin ng ating Diyos? Magkaroon po tayo ng malalim na pananampalataya. Magkaroon po tayo ng matibay at matatag na pananampalataya sa Panginoon. Paano po natin ito gagawin? Manalangin ka, kapatid. Mag-pray ka, kapatid. Kung sabihin, ay, sobrang masyado na akong madasali, sobra na akong banal, okay lang yan, kapatid, mapanalanginin ka, mapalad ka, dumadaan ka sa maraming pagsubok. Ibig sabihin, may magandang plano ang Panginoon sa buhay mo. So kung hindi mo pa nakikita sa ngayon, ituloy-tuloy mo, kasi sinusubok ng Panginoon kung gaano katatag ang paniniwala at pagtitiwala mo at ang pananampalataya mo sa Kanya. So sa pamamagitan ng ating pananalangin, nagkakaroon tayo ng solemn time, nagkakaroon tayo ng ugnayan sa ating Diyos na buhay sa pamamagitan ng ating pananalangin sa Kanya. At kapag tayo lumalapit at nananampalataya sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pagkilala sa ating Panginoong Hesukristo, magkakaroon tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Kasi kilala natin ang ating Panginoong Hesus. So sa John 14:6, sabi ng Panginoong Hesus sa John 14:6, sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Amen po. Sabi ng Panginoon sa kanyang mga salita, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, kapag tayo lumalapit sa Kanya, madali tayong nagkakaroon ng katugunan sa ating Amang nasa langit, dahil ang ating Diyos na si Hesukristo ang siyang ating personal tagapagligtas at ang maghahari sa ating buhay. At kung papapasukin natin siya at hahayaan natin siya na siya ang mag-direct sa ating buhay, ay magkakaroon ng maayos at mapayapa na pamumuhay tayo dito sa ibabaw ng lupa. Dahil kilala natin ang ating Panginoong Hesus. At ang lumalapit sa Panginoong Hesus
sa ating Amang nasa langit sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo ay nagkakaroon ng liwanag at direksyon ang buhay. Amen po ba? At ano pa po ang kayang gawin sa atin ng ating pananampalataya? Magkakaroon po tayo ng bagong silay ng pag-asa, ng liwanag sa ating buhay, at meron pong kapayapaang hindi masayod ng kaisipan na nagmumula sa Panginoon. Sa Filipos 4:7, sabi po sa Filipos 4:7, at ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Meron pong kapayapaang nagmumula sa Panginoong Diyos na hindi po masayod ng ating kaisipan. Hindi natin malaman kung saan nanggagaling. Kahit ang dami-dami po nating mga pagsubok, kahit punong-puno po tayo ng mga kabiguan sa buhay, kahit punong-puno po tayo ng mga takot sa ating buhay, kapag po ang Diyos nakipagniig po tayo sa ating Panginoong Jesucristo, nanalangin po tayo, nagtiwala po tayo sa Kanya, meron po tayong kapayapaan sa kabila ng mga kaguluhan sa ating buhay. Bibigyan po ng Diyos ng kapayapaan ang ating puso at isip dahil nagtitiwala tayo na meron po magagawa ang ating Panginoong Hesus sa ating buhay. Amen po ba? Kaya parang mga basic lang po yung mga problema natin kasi meron po tayong Diyos na nasasandigan. Meron pong Diyos na napagkakatiwalaan ng ating buhay. At tatapatan naman ng Panginoon ng kapayapaan na hindi masayod ng kaisipan. So nagkakaroon po tayo ng peaceful life, kaya nakakaisip po tayo ng mga panibagong magaganap. So ano po yung magkakaroon po ulit tayo ng mga positibong enerhiya, makakaisip po tayong muli ng panibagong pag-asa, may liwanag pong muli. So makakahakbang po tayong muli sa buhay natin dahil sa pamamagitan po ng ating pananampalataya, natutunaw po ng pananampalataya natin ang lahat ng takot na ating nararanasan sa ating pong kaisipan. Amen po ba? At ano pa po yung mga kayang gawin sa atin ng ating pananampalataya? Yun po, mayroong mga bagong opportunities po na mararanasan tayo sa ating buhay. Kasi puro positive na po. So pag meron po tayong peaceful life, pag meron po tayong kapayapaan, binigyan tayo ng hindi masayod na kapayapaan ng ating Panginoon, meron pong mga bagong opportunities na papasok. Kasi nilalagay po tayo, nire-redirect po tayo ng ating Panginoon sa purpose natin, sa ating buhay. So may mga papasok po mga bagong blessings, meron pong mga biyaya at pagpapala sa ating buhay na ang Diyos po ang magbibigay. At sa Filipos 4:19 po, at pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Amen po. Dito po malinaw sinasaad na kapag po hinayaan natin ang ating Panginoong Diyos at ang ating pananampalataya na umuugnay sa ating Panginoong Jesucristo, ay meron pong mga biyaya at pagpapala na ang Diyos po ang magbibigay, siya po ang magpupuno. So hinahayaan natin na yung faith po natin ang mangibabaw kaysa po doon sa takot na nararamdaman natin. May mga bago pong opportunities at inilalagay po ng Panginoon sa kaayusan ang lahat ng bagay sa ating buhay. Nagkakaroon po ng redirection. At yung mga tamang tao po na gagamitin ng Panginoon para sa atin, ang kailangan lang po natin ay tanggapin ang ating sarili. Tanggapin natin na nagaganap yun sa ating buhay kasi merong purpose ang Panginoon, kaya natin nararanasan yun. Amen po ba? At meron siya mga gagamitin, mga tamang tao para sa atin at inaalis niya tayo doon sa maling sitwasyon, kaya nararanasan po natin yun. Hindi po yun, ang mga nagaganap po sa atin ay hindi lang po basta takot or mga pagsubok, kundi pag-evolve natin bilang tao, pag-grow po ng espiritu natin at paglalim po ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Sa Romans 15:13 po. Sabi po sa Romans 15:13, puspusin nga kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya upang kayo'y managana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inilalagay ng Diyos sa kaayusan ang lahat ng bagay sa ating buhay sa pamamagitan po ng ating pananampalataya. Amen po ba? At sa pamamagitan po ng ating matibay at matatag na pananampalataya, pinupunan ng Panginoon ang lahat ng ating mga pangangailangan. So yung takot, napapalitan na po ng panibagong buhay, panibagong liwanag, panibagong pag-asa, at mga panibagong opportunity sa ating buhay. So, ibig lang pong sabihin nun, nakalipas na, tapos na yun. Kailangan na po nating mag-move forward, kailangan nating humakbang sa panibagong buhay para sa ating buhay at makita po natin ang kabutihan ng Panginoon. So yun po yung purpose ng Diyos, na hindi po tayo para takutin, pero itong pinag-aaralan po natin ay faith over fear, na sa oras po ng
takot na kaisipan, ang Diyos po ang ating masasandigan. Amen po ba? At sa ating pong konklusyon, ang panalangin pong may kapakumbabaan o kababaan ng kalooban sa harap po ng ating Panginoon. Ang paghingi po ng tawad sa ating mahal na Diyos at pagpapatawad po sa ating sarili at sa mga nakagawa po sa atin na patawarin din po natin ang mga nakagawa na hindi maganda at pagtanggap po at pagpapalaya natin sa ating sarili dahil naririnig po ng Panginoon ang panalangin ng mga matutuwid na tao na merong mababang kalooban at sa ating pong pananampalataya sa pamamagitan po ng ating pananalangin at pagtitiwala sa ating Panginoon na meron siyang magagawa bagamat hindi natin siya nakikita, ay tayo po ay maililigtas ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi po sa mga awit 34:17, ang matuwid ay nagsidaing at dininig ng Panginoon at iniligtas sila sa lahat nilang mga kabagabagan. Amen po. Naririnig po ng Diyos ang panalangin ng matuwid na tao. At ang taong nananalangin ng buong pagpapakumbaba at may kababaang kalooban at puspos ka ng kapakumbabaan sa harap ng ating Panginoon, maririnig tayo ng ating Diyos. Naririnig ng Panginoon ang pusong lumalapit na nagtitiwala na meron siyang magagawa sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. At sa pamamagitan po ng ating pananampalataya na idudurog natin sa lahat ng takot na ating nararanasan at magkakaroon tayo ng malalim na ugnayan at relasyon sa ating Panginoong Hesukristo, ay nagagalak po ang ating Amang nasa langit. At agad po tayong diringgin sa pamamagitan po ng ating pananampalataya at pagtitiwala na meron pong magagawa ang ating Amang nasa langit. Amen po ba? At nagpapasalamat po ako sa mga nanood at nakarinig ng aking tinig na ito na tumatanggap din sa Panginoong Hesukristo. At nagpapasalamat po ako sa ating Diyos na buhay na sa kabila po ng aking mga pinagdaraanan na nagagamit niya ang aking buhay upang makapagpahayag po ng kabutihan ng Panginoon na ingatan ng Diyos ang mga buhay na patutuo sa aking buhay at ingatan ng Panginoon na samahan niya ako sa misyon na ipinapagawa niya sa akin. Sa mabuting intensyon na gusto ko pong i-share ang kabutihan ng Panginoon, hindi para magyabang o mag-inarte or magpapansin po dito. Hindi po ako kumukuha ng simpatya o kakampi o humihingi po ako ng ng pera o ng parang material na bagay na maiba. Wala pong bayad ang paglilingkod ko sa Panginoon, kundi ang Diyos po ang palaging maluwalhati sa lahat ng aking ginagawa, na ang Diyos po ang mapapurihan. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Welcome Holy Spirit. Na sa mga oras na ito, Panginoon, pinupurit pinapasalamatan kita, O Diyos. At patuloy po akong nagpapasalamat sa mga bagay na ginagawa mo sa aking buhay. Na ikaw po ang Diyos na nangungusap at nagsasalita sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sa katagumpayan po ng kapahayagan mo ito. Bagamat hindi perfecto, Panginoon, kundi ikaw ang Diyos na nakita at ikaw po ang Diyos, Panginoon, na nagsalita at nangungusap sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa mga nanood at nakapakinig ng tinig na ito. At maraming salamat po, Panginoon, sa mga pagsubok na amin pong nararanasan. Pagpalain mo, Panginoon, ang kapahayagan mong ito na ikaw po ang Diyos na naluwalhati at ikaw po ang Diyos na palaging mapapurihan ng mga nagaganap sa aking buhay. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang lahat ng mga may karamdaman, ang lahat, Panginoon, na may mga kabigatan, ang lahat, Panginoon, may mga kabalisahan. Bigyan mo po, Panginoon, ng pag-asa, ng liwanag, ng bagong silay ng liwanag at buhay, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Hallelujah. At patuloy pong bigyan, Panginoon, ng karapatan ang bawat isa na makalapit sa pamamagitan po ng Panginoong Hesukristo na makalapit sa aming Amang nasa langit. Maraming salamat, Panginoon, at pagpalain mo po, O Diyos, ang iyong abang lingkod na patuloy mo pong bigyan, Panginoon, ng sampusong sakdal na siyang mag-iingat, Panginoon, sa iyong mga buhay na palatuntunan, mga panukal at mga buhay na patutuo, Panginoon. Patuloy mo, Panginoon, akong ingatan at patuloy mo, Panginoon, gamitin ang iyong abang lingkod na makapagpahayag ng iyong mga buhay na salita na hallelujah,
Ikaw po, O Diyos, ang mangusap sa puso ng bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Inaangkin ko po ang katagumpayan sa kapahayagan mong ito. Maraming salamat, O Diyos, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na siyang maghahari noon, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. At basbasan mo po, Panginoon, ang panalangin kong ito at ang kapahayagan mong ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Thank you po.